Stop. Sandali lang. Masyado na tayong busy, no? Hinto muna tayo saglit. Bakit hindi muna natin damdamin ang presensya ng Infinito Deus? Isang mapagpalang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal nating tagapagsubaybay. Ito po muli ang inyong lingkod na si Play Mystery, at sa video na ito ay atin naman pong pag-uusapan ang mga bagay na dapat nating gampanan habang tayo po ay nasa state ng meditasyon. Ngayon darating na Marso, kung sino man po ang seryoso dyan na nais tahakin ang karunungang ito, ay maaari na po kayong magsimula sa March 19. Pwede na po kayong magsimula at ipunin na po ninyo yung oil upang siya po ay ma-ferment o yung maburo siya, at atin po yung iaangat, itataas pabalik sa ating middle brain, sa inyong thalamus, sa darating na December 25. Ngayon po, ito po yung mensahe ko sa inyo. The one who seek also reveal. The one who speak also listen. And the one who can see also reveal.
Sa madaling salita, kung ano ang iniisip mo ay siyang mangyayari sa iyo. Okay po? Tandaan nyo po, kung ano po ang iniisip ninyo, siya po ang mangyayari sa inyo. Ngayon, meron po tayong dalawang uri ng pag-iisip. Okay? Sa mga hindi nakakaalam dyan, dalawa po ang uri ng ating pag-iisip. Number 1, ito po yung material na pag-iisip. Sa material na pag-iisip, ito po yung mga iniisip natin, ninanais natin, pangarap natin na makamtan. Okay? Ito po yung nangyayari sa karamihan. Okay po? Nagkakaroon na po tayo ng attachment doon sa mga bagay-bagay o mga material na pag-iisip. Dahil nga gusto natin, nangangarap tayo, gusto nating umunlad yung ating pamumuhay, wala namang masama dyan . Ang importante ay alam mo ang iyong ginagawa. Alam mo kung ano, kung saan ka papunta. Dapat po, dahil sa kayo po ay dadaan na po sa state ng meditasyon, ay dapat po ang inyong kaisipan ay nasa middle. Ibig sabihin po, ang inyong kaisipan po ay nasa balance state. Okay po? Yun po ang dapat natin ma-attain bago po tayo dumating doon sa December 25th. At yung ikalawang pag-iisip naman po, ito po yung spiritual na pag-iisip. Yung tumutukoy sa inyong kalooban. Okay? Yung gaano kataas yung iyong kaalaman sa spiritual. Gaya nga ng sabi, as within, so without. Okay? Kung gaano kataas yan, ganun din po ang mangyayari sa inyo. Ibig sabihin, kung meron kang ninanais na bagay, ninanais na gusto mong mabili, ninanais na gusto mong makamtan, wala naman pong masama dyan. Ang importante lamang po ay yung inyong emotional attachment. Dapat po nangangarap kayo na makuha yan pero wala po kayong emotional attachment. Yun po yung iniiwasan natin. Karamihan kasi ng mga tao ngayon ay alipin ng salapi. Okay? Dahil sa ganun ang kaisipan nila, nagiging alipin na po sila ng pera. Hindi nila namamalayan na lumalayo na sila doon sa estado na ramdam natin yung presensya ng Diyos Infinito. Dahil po sa paghahabol natin na makamtan yung maraming pera, hindi na natin nagagampanan yung pagdarasal, hindi na natin nagagampanan yung mataimtim na devotion. Karamihan sa mga tao po yan. Sad to say po, pero yan po ang reality ngayon. Dahil ang habol nila ay to survive. Ganun na naman po kasi ang nangyayari ngayon . Yung maging survive yung isang buong araw. Yung iniisip yung isang buong araw, sa makalawa, sa sunod na linggo, iniisip yung mga bills. Wala pong masama sa pag-iisip na ganun. Ang importante po ay huwag po tayong maging attached doon sa mga yon. Dahil lumalayo na po tayo. At yun din po ang ninanais ng mga hidden society na nagpapalakad ng ating mundo. Okay? Ginagawa na po tayong alipin ng pera. Ngayon, kung ang iyong isipan ay pang-material, inuulit ko pang-material, at hindi pang-spiritual, kahit kailan hindi mo po makikita ang Diyos Ama sa iyong sarili. Okay?
ang mga nakakakita lamang po nito yung mga nagmemeditasyon na malalim ang kaalaman, na hindi nila ina-attach yung kanilang sarili doon sa mga material na bagay. Dahil alam nila na ang masarap at pinaka magandang buhay ay yung kapiling mo, ang Diyos Ama, na nasa loob ninyo. Okay? Yun po yung mensahe ni Jesus sa inyo. Damdamin ninyo ang Diyos Ama. Ngayon, paano mo dadamdamin yan kung laging nasa isip mo, Lunes hanggang Biyernes, iniisip mo na kung paano ka kumita ng pera? Wala pong masama doon. Ang importante po ay yung tanggalin natin yung emotional attachment. Okay? Yung iba nga dyan sa pagiging emotional attachment na doon sa pera, hindi nila napapansin o nakakagawa na sila ng hindi ka nais-nais. Yun po yung mga nagnanakaw na ng kung anumang bagay, kapalit ay ang pera. So, iwasan po natin yon. Tayo po ay nagdedebosyon at nagmemeditasyon para dito, para sa Kanya, hindi para po maging alipin ng pera. Gaya ng sabi ko, kung ninanais mo makamtan ang spiritual na kaisipan, dapat mong abanduhin yung material na kaisipan. Okay? Yung gusto mo ng mga ganitong item, gusto mo ng ganitong product na mapunta sa kamay mo, o may ninanais kang isang magandang cellphone, high-end na cellphone, wala pong masama sa pagnanais na yan. Ang importante po ay yung emotional attachment. Tanggalin po natin yan, dahil yan po ang rason na lumalayo tayo sa presensya ng Diyos. Tayo po ang naglalayo, hindi po ang Diyos ang lumalayo sa atin. Tayo po ang lumalayo. Kaya yun po ang mensahe ni Jesus sa inyo, na bumalik tayo, balik tanaw tayo doon sa presensya na iyon. Kasi yung mga sinaunang tao, yung mga sinaunang panahon pa, hindi naman sila nagnanais ng mga ganyan. Okay? Sabihin na natin na walang teknolohiya ng mga panahon noon. Pero hindi sila nagnanais ng ganyan. Ang ninanais nila ay yung nasa umbrella sila ng proteksyon ng Panginoon. Okay po? Yun po ang nangyari sa mga sinaunang tao. Hanggang sa dumating na po yung mga panahon na may mga tao kasi na gustong maging nasa itaas sila o kontrolin yung mundo. Sa pamamagitan ng ganun, na makontrol nila yung mundo, kayo po ay ginagawa na nilang alipin. So wake up po tayo. Gumising na po tayo, mga kapatid. Okay? Ngayon, kapag nasa posisyon ka na ng espiritual na kaisipan, ay kailangan mong iposisyon ang sarili mo sa gitna o yung tinatawag na balance. Laging balance po. Okay? Gaya nga ng mensahe ni Jesus, if you know them, they are yours. Ibig sabihin po nito, ito po yung karunungan ninyo sa estado ng espiritual. Pero pag hindi nyo po alam yung mga yun, then they are not yours. Yun po ang mensahe niya. Tumayo po tayo doon sa gitna, doon sa may balance. Kasi yun po ang pinaka-importante. Stand in the place you can reach. Okay po? Ngayon, wala pong masama mag-isip o mangarap ng mga material na bagay. Kahit ang inyong lingkod po ay nangangarap din po tayo ng mga material na bagay. Pero wala po tayong emotional attachment. Okay, dumating man yan, hindi man yan dumating, wala po tayong emotional attachment. Karamihan kasi sa mga tao ngayon ay kayod ng kayod, hinahanap na nila, hinahabol na nila ito. Ang salapi.
sa kakakayod nila, sa kakahabol nila dito, malayo na po ang kanilang presensya doon sa Panginoon. Okay? O malayo na po ang presensya ng Panginoon sa kanila. Ang utak po natin ay ang antena ng Panginoon. Okay? Paano mo marireceive yung mga blessing ng Panginoon kung malayo ka at cannot be reached ka? Paano mo marireceive yun? So, importante muna na makamtan muna natin yun at lahat ng mga ito ay susunod po sa inyo. Okay? Huwag nyo po itong habulin. Wala pong masama mangarap, magandang bahay, magandang sasakyan, Lamborghini. 'Di ba? Maraming pera. Wala pong masama mangarap niyan, pero importante po ay unahin po muna natin ang Diyos Ama. Unahin mo yan. Itong sinasabi sa Biblia na put God first. Unahin mo siya. Everything will follow. Yun po ang ibig sabihin. Unahin mo yung Panginoon. Magmeditasyon ka. Unahin mo, palakasin mo ang iyong spiritual na kaalaman. At lahat ng mga ito ay susunod po sa inyo. Okay? Yung ipoproject mo yung sarili mo na nakatira ka sa magandang bahay, marami kang salapi, marami kang ari-arian. Okay? Ipoproject nyo po yung sarili ninyo at yun po ang mangyayari sa inyo. At dahil doon, papasok na po doon yung tinatawag na goodwill. Ibig sabihin, nais mong makamtan itong mga bagay na ito hindi para maging angat sa iba, kundi para makatulong sa iyong kapwa-tao. Pag yun ang nasa isipan ninyo, unlimited percent po, darating po lahat ito sa inyo. Maniwala po kayo sa akin. Okay? Ngayon po, yung spiritual na kaisipan, ito po yung ating thoughts. Dapat po nasa balance state tayo. Ito po yung tinatawag na melatonin and oxytocin. Okay? O yung tinatawag na milk and honey. Dapat nasa middle po kayo. Kasi kayo po ay darating na po yung buwan ng Marso. So kung kayo po ay interesado sa mga ganitong bagay at gusto niyo na pong subukan, ay dapat po nasa estado po tayo ng balance. Ibig sabihin, hindi ka doon sa balance ng mga sad, bitterness, jealousy, anger, weak. Hindi ka rin doon sa mga balance ng joy, happy, overwhelmed, strong o kung ano pa man yan. Dapat nasa balance ka. Hindi porke nanalo ka, sabihin na natin, nanalo ka sa loto, naging naging yung emotion mo, yung emotional mo naging joy, happy. Huwag po tayo doon. Tandaan po, tanggalin po natin ang emotional attachment doon sa mga material na bagay. Dahil yun po ang dahilan bakit tayo lumalayo sa Diyos Ama. At dahil nasa balance state ka, dapat ang iyong puso at ang iyong isipan ay no emotion. Okay, hindi natin maiiwasan yung emotion na yan. Let's say, sabihin natin, may yumao kang lumisan na kamag-anak o di kaya malapit sa iyo na kaibigan, so malungkot ka. So yung nararamdaman mo na naiiyak ka, normal lang po yan. Yung emotion na iyon. Yun po ang emotion na ninanais natin. Yung mga ganong bagay. Pero yung attachment doon sa bagay na parang masama sa loob mo, na nahulog yung cellphone mo at nawasak yan, nasira yan, parang masama sa loob mo, ay pangit na po yun. Hindi po yun ang hinahabol natin. Ang habol po natin ay yung emotion na sagrado.
Katulad nga ng sinabi ko, kapag may yumao kayo o may lumisan kayong kamag-anak na malapit sa inyo at meron kang emotion na nararamdaman mo, na malungkot ka, naluluha ka, yun po ay ang normal state. Pero yung dahil lang po sa palagay natin may sasakyan ka, nabangga yan ng ibang tao, tapos bigla kang lang nagagalit. Okay? Sabihin na natin, may bike ka, may nadaanan ka lang na isang lubak-lubak na na kalsada, natapilok ka, o di kaya na out of balance yung bike mo, nagagalit ka na. So yun po ang mga mali. Huwag po tayo doon. Ang habol po natin ay yung sacred emotion. Okay po, so dapat po yung estado ninyo habang kayo po ay nagpa-practice o nag-iensayo ng meditation ay nasa balance po. Ang habol po natin dito ay habang pine-preserve po natin yung oil, which is the Christ, habang pine-preserve po natin yan po ay pine-ferment po natin yan. Okay, para po yan sa wine. Kapag maganda yung cellar, maganda yung pinaglagyan ng wine, yung barrel ng wine, maganda yung kalalabasan o resulta ng pagburo ng wine. Pero pag hindi po maganda yung cellar, pangit yung wood na ginamit doon sa barrel, alam niyo naman po kung ano ang kalalabasan. Ganon din po sa spiritual. Okay po? So, sana po isipin po natin, dahil mahabang ensayo po ito, dapat po kayo po ay nasa balance. Think before you act. Okay po? Ngayon, kapag natutunan mo naman o yung nakamtan mo kung paano ibalanse ang spiritual na kaisipan, magkakaroon ka ng higher consciousness o yung tinatawag na Gnostic knowledge. Ito po yung dapat natin ma-attain. Yung kaalaman na ito ang nais natin makamtan, dahil ito po ay nagagrant lang ito sa mga taong marunong o yung emotion nila ay marunong sila ilagay sa balance. Kaya nang nakalagay dito, everything is in balance. Dapat po nasa balanse ang inyong emotion at ang inyong pag-iisip. Balanse po dapat yan. Hindi po nanalo ka sa loto, naging joy ka na. Okay? Nalaglag yung cellphone mo, nasagi ka, nalaglag yung cellphone mo, at maaring nagkaroon ng crack yan, o di kaya nasira, nagagalit ka na. Okay? Huwag pong ganon. Ilagay po natin yung estado natin doon sa mismong gitna. Yun po yung importante. Tanggalin po natin yung emotional attachment doon sa mga bagay. At ituon po natin yung emotion na yon, i-convert natin yung emotion na yon papunta doon sa Diyos Ama. Yung presensya ng Diyos Ama ang hinahabol natin dito. Okay? Dahil po, para po mag-activate yung tinatawag na frequency doon sa inyong two fish. Alam nyo naman po, pinaliwanag ko na yung two fish. Yung dalawang gland, pineal and pituitary gland. Yan po ang nais natin makamtan. Ngayon, normal lang, gaya ng sinabi ko, normal lang tayo na magkaroon ng emotion, pero dapat manaig pa rin po yung balanced thought, yung inyong kaisipan, bago po kayo mag-react. Ensayuhin nyo po yan. Huwag basta-basta nagagalit, huwag basta-basta nagiging masaya kaagad. Ibalanse nyo po ang inyong katawan. Tandaan nyo po na ang Kristo ay nasa inyo. At kailangan nyo pong i-balance yung sarili niyo
habang binuburo nyo po yung oil o fine-ferment ninyo yung sacred oil para sa darating na December 25th para iakyat yan at ma-rejuvenate yung inyong katawan. Okay po, balanced thought. Ngayon, kung ano ang iniisip mo na dapat mangyari, ay mangyayari. Mangyayari po yan. Doon po kayo sa mga bagay na calmness. Okay? Yung calm lang yung inyong spiritual state. Dapat yun po ang ating ma-attain. Tingnan nyo po yung mga yapak na tinapakan ni Jesus. Doon po tayo susunod. Lahat po ng nakasulat sa Biblia na patungkol kay Jesus ay all about calmness. Kaya nga nang sabi niya, turn the other cheeks and love your enemy. Okay? Calmness po. Yun po ang sikreto para po ma-maintain ninyo yung balance ng inyong emotion. Ngayon, sa madaling salita, kung iniisip mo na matanda ka na, so sa mga may senior na dyan, 50, 60, 70 years old, na matanda na, alam mo na kasi nakikita na natin sa mga nauna sa atin na pag matanda na, nagkakaroon na ng sakit. Okay? Kung iniisip mo yan, sa isipan mo, yun yung mangyayari sa'yo. Okay? Mangyayari yun kasi alam mo, matanda na, magiging marupok na ang buto, magiging masakitin na. Ayun yung mangyayari sa'yo. Kasi yun yung naiisip mo eh. Yun yung ginagawa ng hidden society sa inyo na dapat ayun yung malaman ninyo. Okay? Kasi ang habol lang namang nila dyan ng mga hidden society is yung work, and then rest in peace. Yun po ang habol nila dyan. Magtrabaho ka ng magtrabaho para sa kanila. Pagkatapos ay babawasan nila tayo kapag marami na. Okay? Yun ang ginagawa nila. Wake up. Gumising po kayo. Okay? Tumingin po kayo sa behind the curtain kung sino yung mga yan. Ngayon, ngunit kung laging nasa isipan mo naman ay hindi ka magkakasakit. Okay? Parang normal thoughts, parang nasa gitna lang, balance lang yung emotional state ninyo at iniisip niyo na hindi ka magkakasakit. Kahit anong gawin ng iyong katawan ay hindi ka magkakasakit. Ayun po yung mangyayari. Mapapansin niyo po yan kung na iangat na po natin yung oil, mapapansin niyo po yan sa susunod na Marso. Dahil sa pag-iisip niyo na ganon ay magiging malakas ang inyong katawan. Tandaan niyo po na importante po na ang ating iniisip ay siyang mangyayari. Kaya laging isipin po na lagi kang malakas. Okay? Isipin mo lagi na lagi kang 20 years old, 25 years old. Doon ka lang maglaro yung isip mo na malakas ka kahit na ikaw ay 70, 80, 90 na. Pag yun po ang iniisip nyo, mapapansin nyo po ang pagbabago sa inyong katawan. Hindi po kayo magiging sakitin. Kaya ang mga sinaunang tao, napansin nyo po sa Biblia, kahit basahin nyo po, i-search nyo po si Methuselah. Okay? Mahaba po yung buhay nila kasi po hindi po sila nag-iisip. Hindi po sila hindi po nagkakaroon sila ng emotional attachment. Lagi po nilang iniisip na sila ay nasa umbrella of protection ng ating Diyos Infinito. At dahil doon, pag nagmemeditasyon sila, nagkakaroon sila ng mataas na Gnostic knowledge para sila ay magkaroon ng rejuvenation sa kanilang katawan. Tandaan nyo po, ang utak nyo po
ang siyang kingdom of God. Ang utak po, your brain, ang kingdom ng Panginoon. At yung nasa loob ng utak ninyo, which is yung iniisip ninyo, yun po ang heaven. Wala po ang heaven sa kalawakan, wala sa ilalim ng tubig, wala sa kung ano man. Ang heaven po ay kung ano ang inyong iniisip. Okay? Kung calm yan, nasa calmness ka, nasa gitna ka ng state, ng balance state mo, yun po ang heaven. Magkakaroon po kayo ng awakening o enlightenment. Mapapansin nyo na lang na, uy, bakit nga ba ako naghahabol ng mga ganitong bagay? Bakit nga ba ako nanais ng mga ganitong bagay? Ang heaven pala ay ang aking kaisipan. Okay po? Kasi kapag na-attain nyo po ito, yung heaven na ito, magiging masaya po kayo kahit kung ano lang po ang meron kayo. Okay? Yung hindi ka sad, hindi ka emotionally na malungkot kapag, ay wala akong ganito, ay buti pa siya, may ganon, ako wala. Okay? Hindi ka magiging ganon. Ang iniisip mo lagi, nasa loob ka ng proteksyon ng Panginoon. Yun po ang dapat nating maisip. Ngayon, kung nangangarap ka na magkaroon ng mga ganong bagay na nakikita mo sa iba, ay pwede naman po yon. I-project nyo po yon na magkakaroon din po kayo ng mga ganong bagay sa inyong kaisipan. I-project nyo po yon na laging naiisip nyo na, ay balang araw, makakamtan ko rin yung mga nakamtan nila. Tandaan nyo po, pare-parehas lamang po tayo tao. Ang kinaiba lang, meron silang kaalaman na kung paano nila nakuha yon. So, yun din po yung inyong iisipin. Paano ba nila nagampanan yung mga ganong bagay? Paano ba nila nakuha yung mga ganong bagay? At doon, magiging enlightened sa inyo kung paano nila nakuha yung mga bagay na iyon na nais nyo rin makamtan. Dapat i-project nyo po yun sa isipan ninyo at doon nyo po marireveal sa inyo kung paano nila nakuha yon. Kung nakuha ba nila yon sa magandang paraan o nakuha nila yon sa masamang paraan. Okay po? Lagi po tayong nasa good will. Okay? Gayang sabi ko, wala sa kalawakan ang heaven, kundi nasa inyong kaisipan. Yung isip po ninyo, yan po ang heaven. At ang brain ay ang kingdom ng Panginoon. Kaya po sa madaling salita, sabihin natin meron kang sipon. May nararamdaman kang sipon. Ano ang unang nasa isip mo? Karamihan pag may sipon, ginagawa. Bumibili ka agad ng mga gamot. Okay? Gamot na pangtanggal ng sipon. Yun kaagad ang inuuna. Yun kaagad ang ini-intake. Okay? Walang isip-isip, intake kaagad. Boom. Nakatuon na ang iyong isipan doon sa may gamot. Na ay, naka-intake na ako. Baka siguro mamaya o di kaya bukas mawawala na itong sipon ko. Yun po nasa isip natin. Pero napansin nyo po ba? Ngayon na lang yung gamot lumabas. Sa mga sinaunang tao, may gamot ba? Meron bang mga medisina sa sinaunang tao? O ginawa lang yung gamot para kayo ay pagkakitaan? Okay po? Kayo na po mag-search niyan. Okay po? Kaya po, ngunit kung may nararamdaman kang sipon at ikaw ay gaya ng sinabi ko, kahit mag-practice po kayo ng 30 minutes a day, o di kaya kahit man lang 30 minutes to 1 hour a day, o di kaya kahit kung mahaba ang panahon mo, mag-practice ka kung wala ka namang ginagawa. Kung busy ka naman, kahit man lang isang beses o dalawang beses sa isang buwan, magambantan nyo po yung meditasyon. Mapapansin nyo po, mag-iiba po ang
inyong katawan at ang inyong pag-iisip sa mga naibahagi ko po. Okay, kapag ang meditasyon at nakatuon ang iyong isipan doon sa paggaling ng iyong sipon, mapapansin nyo po, sa paggaling po ng inyong nararamdaman na sakit habang kayo po ay nagme-meditasyon, o kung may mga senior na dyan na may nararamdamang sakit, subukan nyo pong mag-meditasyon, i-preserve ang oil, huwag nyo pong i-consume yan o di kaya i-discharge, ha? I-preserve po yan. So habang nasa state po kayo ng ganun, nagme-meditasyon po kayo, isipin nyo po kung saang parte yung may sakit. Lagi nyo pong isipin yun at isipin nyo po na may parang liwanag na gumagamot sa inyo. Okay po? Mapapansin nyo po na dahan-dahan po kayong gagaling. Ito po ang alam at sikreto ng mga sinaunang tao na pilit tinanggal ng mga, alam nyo naman, mga gustong mamuno sa inyo. Gaya nga ng sinasabi ko, isang mundo yan, isang buong mundo natin yan na sila ang nakasupo sa itaas. At kayo ang tinatawag na player. Okay po? Sila po para po yang chess. Sila ang nagpapagalaw sa inyo at kayo po ang nasa loob ng chess at kumikilos para sa kanila. So wake up na po tayo. Kaya nga nang sabi ko, ang utak ay ang kingdom of God. Yung inyong middle brain, yung inyong thalamus, yung inyong claustrum, yung inyong 5 loaves of bread and 2 fish. Kingdom yan ng Panginoon. At yung inyong nasa isipan, ang tinatawag na heaven. Kaya sabi ng Panginoon, make your eyes simple. Kapag ang inyong isipan ay nasa darkness, anong darkness? Emotional attachment. Naghahabol ka kasi magbabayaran na naman sa susunod na buwan. Kailangan mong habulin. Nawawala na yung presensya ng Panginoon. O di kaya, pag may ganun, may bills na kailangan mong bayaran, kailangan mong habulin, meditasyon lang. Mag-meditate ka lang. At i-project mo na mababayaran mo yung bills na yon sa pamamagitan ng tulong ng Diyos Ama. Yun po ang sinasabi ng saling lahi natin na sa Diyos ang awa, na sa inyo ang gawa. Paano papasok ang blessing ng Panginoon kung cannot be reached ka? Kasi hindi mo pinapagana yung iyong antena, which is yung inyong 2 fish. Cannot be reached ka. Paano papadala ng Panginoon ang blessing para sa iyo? So, importante po, meditasyon lang. Okay po? At yan po ang mensahe sa inyo ni Play Mystery. Sa darating na Marso po, kung interesado po kayo, ay umpisahan na po ninyo ang pag-preserve ng oil at gagabayan ko po kayo maaring kada buwan hanggang umabot po tayo sa December 25th. At bago po mag-December 25th, maaaring November, October, November, ihahayag ko po yung frequency, secret frequency ng baybayin na dapat ninyong ihim sa inyong lalamunan. Hinihim po iyon at nagbibigay po iyon ng vibration frequency sa inyong vagus nerve na nandyan sa, nakaatas sa inyong left and right sa inyong ngalangala. Magsisend po iyon ng vibration frequency papunta po doon sa inyong lower part ng inyong spine. At yun po ang mag-elevate ng oil pabalik doon sa inyong middle brain. So hanggang sa muli po, ito po ang inyong lingkod na si Play Mystery at kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Maraming salamat po.